Samahan niyo po ako ikwento sa inyo kung ano yung karanasan ko sa aming isang inahin at kung ano yung mga pinagdaanan niya. Doesn't even get you all that far when the end is the beginning. All you need to do is start. Nagsimula yung pag-aalala namin sa isa naming inahin nung ika-80 days po ng pagbubuntis niya dahil napansin namin sa kanya na hindi siya kumakain at halos wala siyang ganang kumain. Dahil nga sa pabago-bagong panahon, nakaka-apekto iyon sa immune system ng ating mga alagang baboy lalong-lalo na sa inahing buntis. At naka-apekto to ng malaki sa pagbubuntis ng aming inahin na halos hindi na siya kumain at dumating pa sa punto na hindi niya na po kayang tumayo para uminom pa ng tubig. Kaya mano-mano ko siyang pinapainom ng tubig gamit po itong fiberglass na syringe. At mano-mano ko na rin po siyang pinapakain ng immunobooster para po magkaroon ng laman yung tiyan niya. At shoutout nga pala kay Sir Romel Ivan Gonda dahil isa po siya sa technician ng Pigrolac na tumulong sa amin para po mapagaling ang aming inahin. Dahil nga po may lagnat ay tinurukan po namin siya ng Genbet Paraset para mapababa po ang lagnat niya. Para sa kaalaman po ng lahat, 2 weeks din pong nilagnat ang inahin namin at lahat po ng mga gamot na pwedeng ibigay, ibinigay na po namin. Hindi lang po namin pinakita sa video. Ilang araw din po na ganito ang sistema ko dito sa aming isang inahing ito. Ako'y awang-awa at ako'y alalang-alala dahil hubuntis siya ay baka po makaapekto ang hindi niya pagkain sa mga baby biik na nasa loob ng kanyang tiyan. At hindi namin inaasahan na magkakaroon ng problema. At sa kondisyon po ng aming inahin dito, nagkaroon po siya ng rectal prolapse. Ito po yung pagsubok na hindi namin inaasahan ng tatay dahil yung mismong inahin namin habang nanganganak siya ay sumasabay po sa paglabas yung prolapse niya. Kaya yung mismong prolapse niya po ay nakabara sa mismong dadaanan ng kanyang mga biik. Kaya kailangan pong dukutin yung mga biik para po matulungan siya para po lahat ng mga biik ay may labas niya ng buhay. Kaso nga po yung iba po ay lumabas na ng walang buhay dahil po natagalan sa loob ng tiyan ng inahin na ubusan na po ng oxygen. Masaya at masarap po sa pakiramdam dahil marami na naman po kaming biik na aalagaan ng tatay pero hindi po namin naasahan na ito palang mga biik nito ay panandalian lamang sa mundong ito. Nakakatuwa po itong inahin namin to kasi sobrang lakas po niya, sobrang tibay ng loob niya dahil binuhay niya po yung 12 niyang biik sa tiyan. Ang problema nga lang po dahil naka-apekto sa kanya yung prolapse niya, nagkaroon po siya ng agalaksya at hindi po siya makapag-produce ng milk. Na may colostrum po na pinakauna dapat madede ng ating mga biik para magkaroon po sila ng antibodies na panlaban sa kahit anong sakit na dadapo sa kanila. Pero gayon pa man po ang nangyari sa amin ay mananatili pa rin po kaming matibay, matatag at sana po itong mga biik na to ay hindi man ipagkalob sa amin ngayon ay sana po ay palitan ng mas marami pang biik sa susunod. Grabe yung stress, pagod at puyat na naranasan ko dyan pero nananatili pa rin ho akong nakangiti at masaya at nagtitiwala na sana itong mga biik na ito ay mabuhay. Dahil nakakatuwa at nakaka-inspired naman po silang tingnan at nagbibigay sila ng lakas ng loob sa amin para magpatuloy. Kahit dumating na kami sa punto na halos wala kaming tulog sa pagpapadede po sa mga biik na to para po magkaroon ng laman na yung mga tiyan nila. Madami nga po ang biik na ipinagkaloob sa amin pero hindi naman po kami pinagkalooban ng inahin na maraming supply ng gatas. Hindi po talaga nagkaroon ng supply ng gatas ang inahin dahil nga po nagkaroon talaga siya ng agalaksya at ito pong mga biik na to ay hindi nakadede sa kanilang mama. Pero nakakatuwa at malalakas po sila dyan at dito po ay nagturok ako ng iron isa-isa sa mga biik. Ito po yung natutunan ko sa ITCPH na kailangan mo matutong magturok mag-isa sa isang biik. Dahil nakapag-aral nga po ako sa ITCPH ay marami po akong natutunan na malaki ang maitutulong para sa akin. At sa 12 pong biik ay unti-unti po silang nababawasan hanggang sa dadalwa na lang po ang natira. Ito pang isang ito na pinapadede ko ay unti-unti po nangihina at nahihirapan na rin pong tumayo. Sobrang bigat po sa pakiramdam na unti-unti po nababawasan yung mga biik pero unti-unti ko na rin po itong tinatanggap sa sarili ko at sabi ko ay kung mawawala man kayo ay sana ibalik kayo sa akin ng mas doble pa. Tabangan niyo po yung part 2, laban lang tayo sa buhay palagi. When the end is the beginning.